Nagsisimula ang kwento sa isang marangyang metropolis kung saan isang sugatang babae ang nakahiga sa puting balahibo sa tabi ng isang magarang orasan na bumagsak 3 buwan na ang nakalipas. 3 buwan na ang nakalipas, sinubukan ng asawang si Ron na akitin ang kanyang asawa na si Becca, ngunit siya'y sobrang pagod kaya natulog na lang siya. Kinaumagahan, nalaman na wala pa siyang trabaho dahil sa pananakit ng kanyang likod. Dahil sa trabaho ni Becca bilang isang nurse, siya ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Ang mga isyu sa pagiging baog ang nagiging sanhi ng paghina ng kanilang pagsasama. Matapos uminom ng gamot si Becca, tinanong niya ang kanyang asawa kung maaari rin siyang magpatingin sa doktor kung sakaling siya ang may problema, na pinanggako ni Ron na gagawin niya kinabukasan. At kinabukasan, bumisita ang mag-asawa sa mansyon ng kanilang mga kaibigang sina Max at Mindy, na kumakatawan sa kabaligtaran ng kanilang sitwasyon at mas matagumpay sa buhay. Nag-organisa sila ng isang pool party at inanyayahan sina Becca at Ron. Habang sila'y naka-bathing suit, napag-usapan nila ang kanilang mga buhay may asawa. Matapos magbahagi ng mga personal na bagay, inihayag ni na Max at Mindy na nag-imbita sila ng ibang mag-asawa upang magpalitan ng partner noong nakaraang gabi, na ikinagulat ni na Ron at Becca. Bukas ang kanilang kasal, at sinubukan ni na Max at Mindy na hikayatin ang mag-asawa na gawin din ito. Nag-aalala si Becca sa maaaring mangyari, ngunit iginiit ni na Max at Mindy na sundin nila ang mga sumusunod na alituntunin, walang ekstrang gawain nang wala ang isa't isa, at dapat magpraktis ng ligtas na pakikipag-ugnayan. Naintriga ang dalawa at nagpasya silang umalis muna. Naisip ni na Becca at Ron na subukan ang bukas na kasal, at dahil sa ideyang ito, nagising ang kanilang atraksyon sa isa't isa. Pagdating nila sa bahay, ipinagpatuloy nila ang kanilang matinding pagmamahalan na hindi nila nagawa sa loob ng 3 buwan. Kinaumagahan, napag-usapan nilang muli ang ideya ng ekstrang kasiyahan, ngunit nag-aalinlangan si Becca kung kakayanin niya ito. Sinabi ni Ron na nasa kanya ang desisyon. Pagkalipas ng ilang sandali, napag-usapan ng mag-asawa ang kanilang mga pinansyal na kahirapan. Humingi ng paumanhin si Ron sa hindi pa niya kayang magdala ng pera, bagamat pansamantalang kayang buhayin ni Becca ang pamilya, nais pa rin niyang magkaroon sila ng sariling bahay. Sa trabaho, ibinahagi ni Becca kay Dylan, ang kanyang kaakit-akit na gay coworker, ang suhestyon ng kanilang mga kaibigan na subukan ang bukas na kasal, at naintriga siya sa ideya. Habang nag-uusap sila, bahagyang naging malikot ang damdamin ni Becca dahil naantig siya ng ideya. Inamin ni Becca kay Dylan na curious siya, at isiniwalat niya na siya at ang kanyang asawa ay may bukas na kasal at normal lang ito. Dahil nag-aalinlangan si Becca, natatakot na baka magselos siya, iminungkahi ni Dylan na mas mainam na makipag-usap kay Mindy upang matiyak na magkatugma ang kanilang mga pananaw. Sa isang restaurant, nakipagkita si Becca kay Mindy, at ipinahayag niya ang kanyang interes sa ideya ng bukas na kasal. Tiniyak ni Mindy kay Becca na magugustuhan niya ito kapag naranasan na niya. Sa isa pang pool party, habang nag-iihaw at nagiinuman ng beer ang mga lalaki, umasa sila na wala silang bukas na relasyon sa isa't isa. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Inamin ni Ron na may 1% lamang siyang tsansang magkaroon ng anak na hindi alam ni Becca. Nalungkot si Max. Ikinumpisal din ni Ron na naging malapit lamang sila muli matapos nilang pag-usapan ang bukas na kasal. Pinalakas ni Max ang kanyang loob, sinasabing magiging masaya ang lahat kung susubukan nila ito. Habang nag-uusap ang mga lalaki, pinagmamasdan sila ng mga babae mula sa kanilang mga upuan sa pool. Pagdating sa kanilang bahay, nakatanggap ang mag-asawa ng magkaparehong text message mula kina Max at Mindy. Sabik na sumagot si Becca sa kanila. Noong Sabado ng gabi, nagpasya ang mag-asawa na bumisita sa mansyon para sa isang sleepover, sa kondisyon na sundin nila ang mga alituntunin. Sumang-ayon ang lahat na mangyayari ang bukas na kasal ayon sa plano. Sa kanilang group date, sinimula ni Mindy na haplasan ang harapan ni Ron sa kabila ng kanyang kakaibang kasuotan. Naghalikan sila sa harap ni Becca at Max. Nagsimula na ang kasiyahan ng lahat, at naganap ang matagal nang hinihintay na kakaibang karanasan, kung saan sila ay nakasama ng iba't ibang partner. Napatindi nila ang kanilang pagnanasa at napuno ng romantic music ang buong mansyon. Kinabukasan, naligo si Becca sa bathtub upang alisin ang kanyang mga hindi kanais-nais na damdamin. Lubos siyang nasiyahan sa karanasan, gayon din si Ron. Inamin ni Becca na nagustuhan niya ito, at ganoon din si Ron, kaya't naging maayos sila. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mainit na pagsasama sa bathtub matapos ipahayag ni Ron na magkakaroon siya ng trabaho sa konstruksyon mula sa alkalde. Nakatanggap muli ang mag-asawa ng mensahe mula kina Max at Mindy. Naging mas matindi pa ang kanilang mga pakikipagsapalaran. Nagkita ang mga mag-asawa sa isang madilim na eskinita at pumunta sa isang S&M club kung saan ang password ay kumquat. Isang dominatrix na nagngangalang Volume Novia ang nagbigay ng mainit na pagtanggap sa kanila.
Matapos ipakita ang paligid, napansin ni Ron ang isang napakagandang babae sa bar na nakakuha ng kanyang atensyon, na ikinaselos ni Becca. Ngunit naroon lamang sila upang manood. Nagpa siya ang grupo na pumunta sa isang maliit na kwarto, at walang pag-aalinlangan, sinimulan nila ang kanilang matinding pagmamahalan. Nagkaroon din ng isang mainit na montage sa pagkakataong ito. Nagising si Ron at natuklasan niyang wala ang kanyang asawa at si Max. Natagpuan niya sila sa kabilang silid, magkatabing natutulog, na ikinadismaya ni Ron. Gayunpaman, iginiit ng dalawa na masikip ang kama at hindi nila maabot ang posisyon na gusto nila. Nagpa siya si Ron na tapusin na ang matinding gabi dahil nagsimula siyang magselos sa kanyang asawa na gumugol ng oras kasama si Max. Pinili niyang itigil ang kanilang ginagawa, na ikinalungkot ni Becca dahil siya'y nag-e-enjoy pa sa pakikipagsapalaran ng gabing iyon. Habang kumakain ng pizza at nanunood ng laro si Ron, tumawag si Becca para ipaalam na nagboluntaryo siyang mag-double shift upang makaalis si Dylan at makita ang kanyang dating partner. Sinabi ni Ron na okay lang ito sa kanya, na ikinatuwa ni Becca at Dylan. Tumanggap siya ng imbitasyon mula sa club, at matapos mag-isip, nagpa siya siyang pumunta doon mag-isa. Nangako siya sa sarili na manunood lamang siya ng ibang tao na nagiging malapit sa isa't isa at hindi sasali. Maya-maya, nilapitan siya ng isang napakagandang babae na nagpakilalang si Angelique, na agad niyang nagustuhan. Agad siyang hinalikan ni Angelique, ngunit nang mapansin niyang may nakatingin sa kanila, tinapos niya ang eksena at agad na umalis. Habang nagjo-jogging, inamin ni Ron kay Becca na bumisita siya sa fertility clinic, ngunit hindi binanggit ang tungkol sa club. Hindi sila makabuo ng anak dahil sa mababang potency ng kanyang sperm, na ikinagalit ni Becca dahil ngayon lang siya inabisuhan tungkol dito. Dahil dito, iniwan siya ni Becca mag-isa at umuwi si Ron ng mag-isa. Nang madiskubre ni Ron ang positibong pregnancy test sa basurahan, siya ay nag-aalala. Sinubukan ni Ron na kausapin si Becca, ngunit binalewala siya nito. Nang gabing iyon, napansin ni Becca ang isang luxury car na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay, na labis niyang ipinagtaka. Kinabukasan, nakatanggap sila ng bulaklak mula sa isang anonymous sender para kay Becca. Nagselos si Ron, lalo na nang makatanggap si Becca ng bulaklak mula sa isang tao. Iginiit ni Becca na ito ay mula sa gay na lalaki, ngunit naniniwala si Ron na nagsisinungaling ang kanyang asawa. Nag-workout si Ron kasama si Max sa isang mabigat at homoerotic na paraan. Sinabi ni Ron kay Max na pumunta siya sa club mag-isa at naniniwala siyang mali ang ideya ng bukas na kasal. Dumating si Mindy sa gym upang makita ang mga lalaki at hinikayat sila na muling mag-get together. Iginiit na ito ang pinakamainit na bagay na nagawa nila. Nagpa siya si Ron na mag-check-in at tumawag sa ospital nang sabihin ni Becca na siya'y magtatrabaho ng late. Sinabi ni Dylan sa kanya na umalis na si Becca 3 oras na ang nakalipas. Nang tanungin ni Ron si Dylan tungkol sa mga bulaklak, itinanggi ni Dylan na nagpadala siya ng mga bulaklak kay Becca. Samantala, bumalik si Becca sa madilim na eskinita mag-isa matapos niyang mapansin ang babaeng nakamaskara. Nakipagkita si Becca kay Max sa club at nakipaghiwalay kay Max dahil siya'y buntis na. Marahil ginamit niya si Max upang magkaanak at magpapanggap na si Ron ang ama. Nang magmakaawa siyang itigil ang pagpapadala ng mga bulaklak, sinabi ni Max na hindi siya ang nagpadala ng mga ito. Hinarap ni Ron si Becca tungkol sa mga nangyayari ngunit itinanggi niya ang lahat. Nagduda si Ron kung sino ang ama ng kanyang anak, ngunit iginiit ni Becca na siya ang ama dahil gumamit siya ng proteksyon nang magkasama sila ni Max sa kaarawan ni Mindy. Sa birthday party ni Mindy, nagsuot si Becca ng kaparehong damit kay Mindy. Nagsimula nang maramdaman ni Ron na masyadong interesado si Mindy sa kanilang intimate session. Binalaan ni Max si Becca na nagiging paranoid na si Mindy at nais muling makipagtalik kay Ron, ngunit iginiit ni Becca na tapos na ito. Ngayon, si Becca at Dylan ay magsasagawa ng prenatal paternity test upang patunayan kay Ron na siya ang ama ng bata. Si Ron ay malaya na sa pag-ibig kay Becca at nagsimula ng kanyang sariling construction company. Inamin ni Ron na ang pagpasok sa bukas na kasal ang nagdala sa kanila ng swerte, kahit natapos na ito. Habang masaya silang nag-uusap, nakatanggap sila ng isa pang package, a baby bassinet na may kasamang spooky baby doll. Alam ni Ron at Becca na may sumusubaybay sa kanila. Habang naghapunan, nakatanggap sila ng mensahe, isang larawan ni Ron kasama si Angelique sa club ang nag-leak, na ikinagalit ni Becca dahil wala siyang alam tungkol dito. Pagkatapos humingi ng tawad si Ron, nakatanggap siya ng mensahe mula sa alkalde na nagsasabing tinanggal ang kanilang kontrata sa konstruksyon. Habang nalulungkot si Becca, nakatanggap sila ng isa pang mensahe, mga larawan ni Max at Becca sa club ang nalik din, na inamin ni Becca. Ikinagalit ito ng kanilang mga partner. Sa trabaho, natanggap ni Becca ang resulta ng paternity test. Kinuha lang niya ang sobre nang hindi binubuksan.
Kalaunan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mindy na nais siyang makipagkita sa kanyang lugar. Pag-uwi ni Becca, nakita niyang nakatali si Ron sa kama ng naka-underwear. Nakita niya si Mindy na may suot na maskara at may hawak na baril. Napagtanto ni Becca na si Mindy ang may-ari ng itim na kotse at ang babaeng nakamaskara sa club na nagmamanman sa kanila. Binigyan siya ni Mindy ng damit at inutusan siyang isuot ito. Dumating si Max at hinarap si Mindy, na inutusan siyang habarin ang kanyang damit at si Becca naman ay isuot ang kaparehong underwear. Habang may hawak na baril, inamin ni Mindy na siya ang babaeng nakamaskara na nagmamasid sa kanila sa club at ngayon ay nagbabayad sala. Obsessed si Mindy hindi kay Ron kundi kay Becca. Inamin niyang inamord siya sa kanya at kumanta ng "I'm Your Secret Admirer". Inamin din ni Mindy na siya ang nagpadala ng mga bulaklak at baby carriage dahil nalaman niya ang tungkol dito noong gabing nagkita sina Max at Becca sa club. Habang humihingi ng tawad si Becca, sinabi ni Mindy na nais niyang maging katulad ni Becca dahil magkamukha na sila ngayon. Hinimok ni Becca si Mindy na magkaroon sila ng isa pang 4 na taong sesyon sa pamamagitan ng pagpapanggap na mahal din niya ito. Sa labis na kasiyahan, pumayag si Mindy. Pagkatapos pakawalan si Ron, nagpa siya si Mindy na simulan na nila ang sesyon. Habang hinahalikan ni Mindy si Ron, kinuha ni Becca ang orasan at hinampas si Mindy sa ulo, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa sahig. Inihayag na ngayon na ang patay na babae sa balahibo ay si Mindy. Nang dumating ang mga pulis, sila'y naguluhan. Sa mga bisig ng kanyang asawa, umiiyak si Becca. Pagkatapos nito, nagpa siya siyang tingnan ang resulta ng paternity test, si Ron ang ama. Ang kanyang sperm count na 1% ay sapat upang magtagumpay laban sa mga pagkakataon. Para sa higit pang mga video na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-enable ang notifications. Salamat sa panunood!